malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, primero ng buwan ng Agosto taong 2025 sa ating po mga headlines sa hapon. Atong angat ilapang isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero sinampahan ng reklamong murder at serious illegal detention. Higit pisong dagdag presyo sa gasolina na mumuro sa Martes. Presyo ng LPG bumaba naman na higit 20 pesos kada regular na tangke. Paaralan sa Santa Ana, Maynila, ninakawan ng higit 30 laptop, 7 na bawi, higit 20 isinanlapan ng mga suspect. Sunog sumiklab sa isang gasolinahan sa Caloocan, ilang sasakyan at katabing gusali na damay. Panukalang no parking sa mga pampublikong kalsada sa Metro Manila isinulong ng DILG. Mga expressway binigyan naman ng ultimatum para ayusin ang RFID system. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, sinampahan ng reklamong murder at serious illegal detention sa Department of Justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pang itinuturong suspect sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Mismong mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ang naghain ng reklamo. Sinabi ni Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga nawawalang sabungero, na 4 na taon na nilang hinihintay ang pag-usad ng investigasyon. Una nang itinanggi ni Ang akusasyong siya ang mastermind sa pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Inaasahan naman nakakanta ng mga eksplosibong detalye sa mga nawawalang sabungero ang mga naarestong kapatid ni whistleblower Julie Patidongan. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo na handang aminin nina Ella Kim at Jose Patidongan ang kanilang pagkakasangkot sa krimen at pangalanan ang iba pang sangkot. Isusumiti rin niya ngayon ni Julie Patidongan sa Justice Department ang kanyang affidavit para sampahan ng mga kaso ang lahat ng sangkot dito. Sila with respect sa naging participation nila ni Julia Patidongan at iba pang mga tao na nauna na rin namang pinangalanan po ni Julie Patidongan. Kung sino itong mga ito, sir, ay antayin po natin yung opisyal na pagsasampa po natin ng kaso sa Department of Justice. Naniniwala tayo, Sir Alvin, na hindi po pwedeng isang tao lang ang gagawa nitong pagkawala ng 34 missing sabungeros po. Samantala, sinabi ni General Pajardo na may panibago na namang labing nakuha kahapon sa Taal Lake. Posible anyang buto ito ng tao pero isa sa ilalim pa rin sa DNA testing. Tinawag naman na premature ni Justice Secretary Boying Remulla ang pahayag ng PNP na wala ng DNA profile na makukuha sa mga butong na-recover sa Taal Lake. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve. Yes, Tony, binara ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang Philippine National Police sa pahayag nitong wala ng DNA profile na maaaring makuha mula sa mga butong natagpuan sa Taal Lake sa Batangas sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Sa press briefing, binigyang ni Remulla na wala ng pahayag na dapat manggaling sa PNP kaugnay ng DNA testing sa mga na-recover na labi. Porque ba sa unang buto, wala ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa eh. It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Hindi na sila magsasalita po dyan. Ayon naman kay Prosecutor General Richard Andre Badurion,
Pasay ilalim passive evaluation ang mga reklamong inihain ng mga kanak ng mga nawawalang sabongero sa DOJ. Kaya tumanggi itong banggitin ang mga pangalan ng mga sinasangkot sa reklamo dahil kailangan pa ng sapat at pasadong ebidensya para umusad sa preliminary investigation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Divraz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Sa iba pa nating balita, nanindigan ng palasyo na seryoso si Pangulong Marcos Jr. sa babala laban sa anumang posibleng anomalya sa panukalang 2026 national budget. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Tony, ayon kay Palace First Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinaghirapan at tumaan sa masusing pag-aaral ang 2026 budget kasama ang Pangulo at lahat ng Cabinet Secretaries. At kung makikita na may kabuluhan ang insertions at makatutulong sa publiko ay hindi naman ito i-veto. Pero paglilinaw ni Castro, handa ang Pangulo na mag-veto ng mga insertion o singit na pondo kung kinakailangan, lalo na kung walang magiging kabuluhan at maaaring mauwi sa pang-aabuso. Pinag-aralan at matibinaan niya ni Marcos ang mga consequence o magiging kapalit sakaling mauwi sa reenacted budget ang pambansang pondo. Ayon kay Jose Castro, suportado rin ng Presidente ang panukalang gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para masiguro ang transparency dahil gustoan niya ng Presidente na ipakita sa publiko na hindi dapat inaabuso ang pondo ng taong bayan. Kung mga insertion po na ito ay masasabi naman po natin na may kabuluhan, malamang po ay hindi mabito. Pero pag nakikita po nila na wala naman po itong pagpupuntahan at maaaring madala lamang sa pang-aabuso, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na ito ay i-veto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Isinusulong ng DILG ang panukalang ipagbawal ang pagpaparada ng mga sasakyan sa mga pampublikong kalsada sa Metro Manila simula alas 5 na umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sakop ng panukala ng layong mapanatiling maluwag ang mga kalsada at maiwasan ang pagsikip ng daloy ng traffic ang inner roads, gayon din ang secondary at tertiary public roads. Plano namang ipatupad ang 8 oras na no side street parking policy kapag rush hour sa mga pangunahing kalsada, kabilang ang EDSA at mga mabuhay lanes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nilinaw naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi sakop ng panukala ang mga private property. Binigyan naman ng ultimatum ng Department of Transportation ang pamunuan ng mga expressway na ayusin ang aberya sa RFID system. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, may hanggang unang bahagi ng 2026 ang Metro Pacific Tollways at San Miguel Corporation para ayusin ang mga problema kabilang ang koneksyon ng RFID sa mga expressway bago ipatupad ang One RFID system kung saan isang RFID na lang ang gagamitin sa lahat ng mga toll booth. Kailangan maayos na natin yung interconnectivity ng dalawa na hindi kailangan dalawang magkahiwalay na RFID sticker para sa magkaibang portions ng ating mga highway. No? So, pagka na-solve natin yon, I think that's the time pa lang na pwede natin pag-usapan yung cashless. Ay mga kapamilya, abiso po namumurong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa 4 na araw na trading, nasa 1 peso at 50 centavos ang posibleng dagdag sa gasolina, piso sa diesel at 80 sentimo sa kerosene. Bunsod ito ng ipinataw na sanctions sa Russia at Iran. Samantala, bawas presyo naman sa liquefied petroleum gas ang sumalubong ngayong unang araw ng Agosto. Ang Regasco nagpatupad ng 2 piso kada kilong rollback sa LPG o katumbas ng 22 pesos na bawas presyo sa kada regular na tangke, habang 2 pesos at 50 centavos o katumbas ng 27 pesos at 50 centavos sa kada regular na tangke ang rollback ng Petron. Umabot na sa mahigit 2,200,000 pamilya ang apektado ng pananalasa ng mga bagyong Krising, Dante, Emong at ng Habagat. Sa tala ng NDRRMC, katumbas itong na mahigit 8,200,000 individual na apektado ng mga bagyo at habagat. 37 pa rin ang napaulat na namatay, habang umabot na sa 33 ang sugatan, 8 ang nawawala.
Pumalo na rin sa mahigit 2 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura, habang halos 10.6 billion pesos naman sa infrastruktura. Bagong chairman ng House Committee on Ethics and Privileges naghahanda sakaling may maghain ng reklamo laban kay AGA Party List Representative Nicanor Briones. Ang balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Tony, action na ng House Committee on Ethics and Privileges ang anumang reklamong ihahain laban kay AGA Party List Representative Nicanor Briones kasunod ng kanyang pag-aming siya ang nasa viral na larawan at video na nanonood ng sabog sa cellphone habang nakasesyon ang Kamara noong Lunes. Pagtitiyak ng bagong talagang chairman ng naturang komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos, hindi niya babaliwalain ang mga reklamong ihahain at dadaan sa due process si Briones. Sisiguraduhin ko na susundan ko ang mga proseso at mekanismo namin sa Kongreso pagdating sa pagdidisiplina ng ating kapwa mambabatas. Kung may pagkakamali po, may tamang paraan po ng pagwawasto. Sa ngayon, hindi pa nagko-convene ang naturang komite at wala pa mga miyembro at na-adapt na rules. Plano namang isulong ni Abalos ang pagtatatag ng independent na tanggapan kung saan maaaring isumbong ng publiko ang mga kongresistang gumagawa ng kalokohan o hindi kagandahang asal. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung isusumite ang naturang patakaran bilang resolusyon o panukalang batas at hihilingin ang suporta ng liderato ng Kamara. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Muling nahalal na presidente ng Metro Manila Council, si San Juan City Mayor Francis Zamora. Ang balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Tony, sa Joint Metro Manila Development Council meeting sa Camp Crame, muling nahalal bilang Metro Manila Council President si San Juan Mayor Francis Zamora. Binuksan ang nominasyon ni SILG John Vic Rimulya at MMDA Chairman Don Artes. Tanging ni Zamora ang na-nominate. Agad na isinara ang nomination para sa mga mayor na third-termer at nagkaisa ang mga alkalde ng Metro Manila na panatilihin si Zamora bilang kanilang Pangulo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Kelly Cordero. Timbog ang 5 suspect kabilang ang 2 minor de edad sa pagnarako ng higit 30 laptop sa isang paaralan sa Santa Ana, Maynila. Ayon sa Barangay Kagawad, nagkakahalaga na 1.2 million pesos at 34 na unit at 7 na lang ang na-recover dahil naisanla na umano ng mga suspect. Sinasabing sinamantala ng mga suspect ang kasagsagan ng bagyo na nagpabalik-balik sa paaralan para tangayin ng mga laptop. Nakakulong na sa Santa Ana Police ang 3 lalaki at naharap sa reklamong robbery, habang ang 2 minor de edad ay na-turnover na sa DSWD. Ipinasara ang illegal recruitment agency sa Ortigas Center sa Pasig. Sinalakay ng mga opisyal sinalakay ang opisina ng agency na Visa to America Manila Incorporated na natuklas ang illegal ang operasyon at walang lisensya mula sa Department of Migrant Workers. Sinasabing naniningil din ng 300,000 hanggang 500,000 pesos na recruitment fee ang kumpanyang guro ang mga target na aplikante. Bukod sa main branch sa Pasig, ipinasara na rin ang 7 pang branch ng naturang ahensya. Sumiklab ang sunog sa isang gasolinahan sa Caloocan City. Ilang sasakyan at katabing mga establishmento na damay. Balita sa Caloocan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Tony, halos maabo ang ilang bahagi ng gusali ng isang gasolinahan sa Barangay 87, Caloocan City matapos sumiklab ang sunog na itinaas sa unang alarma at inabot ng 1 oras. Kwento ng nakakita, bigla na lamang siyang nakarinig ng pagsabog galing sa likod ng gusali. Hindi na namin alam anong gagawin namin, kaya pinalabas na lang namin yung cashier. Hindi na kami nagdala kung anong dadalhin pa namin, basta makaligtas lang po kami. Nadami naman sa insidente ang katabing bangko pati ang isang sasakyang nakaparada sa gasolinahan. Maswerte namang hindi nagliyab ang supply ng gas kaya hindi na kumalat ang apoy. Wala ring nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi.
At susunod, voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Umarangkada na! At sa ating headline abroad, 13 wax figure ni Taylor Swift. Sabay-sabay pinasinayaan sa iba't ibang bansa. Ang mga detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon! Headline sa hapon! Kahalaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng aking buhay. DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 50, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya! Dahil po sa inyong mga ginito ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Nagpapasalamat po sa DCMM Teleradio at DCMM John. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today! Tony Velasquez, Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad. Alas 4:20 na po na hapon, tuloy po tayo sa ating mga balita sa ating headline abroad. Isinailalim sa state of emergency ang New York at New Jersey dahil sa flash flood. Ito na ang ikalawang flash flood sa Big Apple sa loob ng 2 linggo. Daang mga flights din ang na-delay o kanselado sa Newark, LaGuardia at JFK Airport dulot ng masamang panahon. Sa iba pa nating headline abroad, 13 wax figures ng singer na si Taylor Swift ang sabay-sabay na pinasinayaan sa iba-ibang lugar sa 4 na kontinente. Kasabay ng 250-year history ng Madame Tussauds. Refleksyon nila ito ng record-breaking na Eras Tour ni Swift na nakapagtala ng 149 na sold-out shows. Samantala, kinumpirma ng singer-actress na si Paris Jackson na hiwalay na sila ng kanyang music producer at fiancé na si Justin Long 8 buwan mula nang ma-engage sa Friends. Sa social media platform na X, nag-reply si Jackson sa paparazzi photo kung saan kitang emosyonal ang singer at sinabing, "Ito ay breakup tears." Mas pinalalim ang Naval Defense Partnership ng Pilipinas at India. Balita mula sa Campo Aguinaldo, atid ni Radio Patrol, Marlene Padjernos. Marlene! Tony, kasunod yan ang courtesy visit ni Rear Admiral Sushil Menon, ang Flag Officer Commanding Eastern Fleet ng Indian Navy sa Philippine Navy Headquarters sa bahagi ng Manila, na bahagi naman ng goodwill visit ng mga barko ng Indian Navy sa Pilipinas. Nagpulong ang Navy officials ng dalawang bansa para sa muling pagkapatibay sa matatag na ugnayan ng Philippine Navy at ng Indian Navy. Tinalakay din ang mga hakbang para sa mas pagpapalawak pa sa bilateral naval cooperation sa pamagitan niya ng training exchanges ng goodwill activities at mas matibay na operational collaboration. Kapag binigyan diin ng dalawang hukbo ang kahalagahan ng personal exchanges at mga bilateral training program. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito
ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa iba pa nating balita, ilang taga-suporta nag-alay ng bulaklak sa puntod ni dating Pangulong Corazon Aquino sa Manila Memorial Park sa paggunita ng ika-16 na anibersaryo ng kanyang pagpanaw. Para kay Annabel Espantilla, demokrasya ang pinakamahalagang ambag ng dating Pangulo na nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Nung nag-aaral pa po ako, naalala ko po sa kay President Cory Aquino, yung freedom na pinatupad niya sa mga tao dito sa Pilipinas. Mahalaga ito sa atin kasi na-express natin yung ating saloobin. Ayon naman sa apo ni dating Pangulong Cory Aquino si Francis Kiko Aquino D, hindi na magdaraos ng misa ang pamilya sa puntod at magkakaroon na lang ng pribadong pag-alala. August 1, 2009 ang pumanaw ang dating Pangulo sa edad na 76 dahil sa colon cancer. Mga kapamilya, umarangkada na ang 10 araw na voter registration. Nagsimula ito alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 5 ng hapon. Natatagal naman hanggang ika-10 ng Agosto kasama ang Sabado at Linggo. Meron ding special Register Anywhere program sa National Capital Region at piling lugar sa Region 3 at Region 4A mula August 1 hanggang 7. Samantala, kinumpirma ni Comelec Chairman George Garcia na pipirmahan ni Pangulo Marcos Jr. sa August 12 ang panukalang nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa unang Lunes ng Nobyembre sa susunod na taon na nakatakda dapat gawing ngayong December 1. Sa ilalim din ng batas, palalawigin para 4 na taon ang panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at SK mula sa dating 3 taon. Planong ipamigay sa mga apektado ng habagat ang tunay-tuneladang smuggled na makarel na nakumpiska sa pantalan ng Subic at Maynila. Ayon sa Department of Agriculture, irerekomenda nila kay Pangulo Marcos Jr. na i-turn over sa kanilang tanggapan ang mga frozen mackerel para maipamahagi sa ibang kagawaran tulad ng DSWD at Office of the President. Tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas kainin ang mga mackerel. Nitong Marso at Mayo, naharang sa iba-ibang operasyon ang nasa 7 container van na naglalaman ng 30 tonelada ng frozen mackerel na sapat umano para bigyan ng tig-1 kilo ng isda ang nasa higit 200,000 pamilya. Iginiit ng Sandigan Bayan ang jurisdiction nito sa kasong graft sa 600 milyong pisong COVID-19 supply contract. Sa desisyon, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 7th Division ang petition for certiorari ng Office of the Special Prosecutor dahil sa Republic Act No. 10660 kung saan may kapangyarihan ng Sandigan Bayan sa mga kasong mahigit 1 milyong piso ang halaga o kasong kinasasangkutan ng mga matataas na public officials. Kabilang sa mga naharap sa kasong graft sa naturang kontrata ang ilang dating opisyal na procurement service ng Budget Department na sa pangunguna ni Christopher Lau at ang Farmally Pharmaceutical Corporation. 2 beses nang naibasura ang kaso sa magkaibang korte dahil sa kawalan ng jurisdiksyon at sa laki ng kontrata at irregularidad. At abangan lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Ang kahalaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagnat, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 20, 50, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya!
Dahil po sa inyong mga ginito ang puso, o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Papasalamat po sa DCMM Teleradio at DCMM Sean ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine. Headline sa hapon. Traffic reports. Traffic reports. Mga kapamilya, alamin natin kung kamusta na ang traffic sa Maynila, partikular sa paligid ng Quiapo Church, ngayon pong First Friday ng Agosto. Ang detalye mula po kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert! Uni sa mga kapamilya natin na magtutungo rito sa lungsod ng Maynila ay asahan na ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa Espanya Boulevard, partikular sa Vicente Cruz Street hanggang makarating sa Lerma Street. Pagsigo naman sa Quezon Boulevard Underpass hanggang makarating dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard malapit sa simbahan ng Quiapo ay asahan na ang light to moderate traffic dahil ngayon po ay First Friday of the month at kasalukuyan na dagsa ang mga tao at mga deboto rito sa Quiapo Church. Meron naman tayong mga nakitang mga tauhan ng MPPB mula sa lungsod ng Maynila na nagmamando dito sa trapiko sa harap ng simbahan. Samantala, paalala po sa mga motorista, bawal po ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyan nagtatapos sa plaka 9 at 0 habang umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Mga kapamilya, tipid-tipid po muna ha sa pagkonsumo ng kuryente dahil itinaas ang yellow alert sa Visayas at Mindanao Grid dahil sa manipis na reserba. Sa abiso ng National Grid Corporation, naka-yellow alert mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod ito ng ilang palyadong planta habang ilan din ang tumatakbo sa mas mababa na kapasidad. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya! Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.